Anyway, yung pagpatuloy ng ating mga mensahe noong nakaraan, ito yung title ng aking mensahe ngayon eh. When God Moves His People. Bago nating basahin yung verse, gusto ko kayong bigyan ng background din itong Acts 13. Yung Acts 13, ito na po yung pagsimula ng mga missionary journeys ng mga istorya na matatagpuan po sa Book of Acts. Pero inumpisahan po ni Luke yung kanyang account sa Acts 13:1-3 about the church in Antioch. Kumbaga parang i-describe niya yung Antioch, which is yung church which is located in Antioch. Parang tayo, Gentile Church of Christ located in Valenzuela. So, parang sa panahon natin ngayon, Christian churches in the Philippines. Ano ba ang itsura? Ano ba ang ginagawa nila? Alam niyo po, bilang mananampalataya, bilang mga Kristiyano na mayroong function and mission sa buhay, napakahalaga po na tayo po ay kumilos at manalangin para sa ating bansa, lalo-lalo na sa panahon ngayon. Kasi po, kung titignan po natin yung social media at yung mga balita, ang daming mga bahang nangyayari. Ang daming korupsyon na nangyayari na hindi pala, yung baha pala, dapat palang ma-prevent kung naingatan at nagastos ng maayos yung mga bilyong, hindi po milyon na bilyong-bilyong pondo, naiayos at nagastos po ng tama. So isa po sa government institution na tinitira ngayon sa balita ngayon is yung DPWH. Kasi sila po yung naatasan na gumawa ng mga flood control projects eh. So ang dami pala mga pera na inalat ng government dyan, pero nakakalungkot hanggang ngayon, grabe, sobrang baha ang Pilipinas. Ang daming mga naglalabas ang post, memes, at ang nakakalungkot na nga yung post, karamihan ng mga response ng mga Pilipino nakahaha. Nakakalungkot, biro mo, nakalagay pa, meron ako nabasang post, the Philippines is not a poor country, it is plundered. Ang dami nag-comment na nakahaha eh. Dapat doon ang kinukomment doon, cry, nalulungkot ka, umiiyak ka, you are crying for your country, you are being sad for your country. Na, alam niyo, hindi naman pala mahirap ang Pilipinas, bagkus na pagnakawan lang po. At ang palaging pinupoint nga doon is yung ahensya ng pamahalaan, yung DPWH. Sabi nga nila, ang ibig sabihin daw doon na iba na eh. Department of Pocket Works and Highways. O kaya, Department of Pangit Works and Highways. Kasi ang papangit ng mga gawa nila, narurupok eh. Na binabasa akong comment, ay ibig sabihin daw ng DPWH, daming pera mga walang hiya. Nakakalungkot kasi nakaka-frustrate kasi biruin mo meron pang mga contractors na nakalagay, ang daming nasasakyan, mga galing Amerika, galing ganito, ganyan. Samantalang yung kanilang nasasakupan, yung kailang mga kababayan, binabaha. So nakakalungkot ang bansang Pilipinas. Pero minsan tatanungin natin yung sarili natin, may magagawa pa ba tayo sa kabila ng mga ganyang pangyayari? Sa kabila ng dumadaming korupsyon, dumadaming pagnanakaw. Kasi ang problema natin mga Pilipino, naging tolerant na ho tayo sa ganyan. Natatawa na lang tayo pag nababaha. Minsan, bahang-baha na, nakaganon pa tayo, tuwan-tuwa pa tayo. Pero dapat pagka ikaw binabaha na at nalaman mo dapat na mayroong project doon na ninakaw, dapat ang response natin is to cry. To get mad, to be sad about those things. Kaya lang ang problema, naka-post na nga, ang daming haha comment. May nag-heart pa nga eh. Hina-heart nyo ba yung pagnanakaw? Nila-like nyo ba yung pagnanakaw? Dapat yan, iniiyakan, kinagagalitan, kinaiinisan eh. So ngayon, gusto ko pong tignan itong talata na ito, itong Acts 1-3, na kung saan, parang ang idea is this eh. Merong isang great city na Antioch, but then suddenly, God deployed His church so that His church could influence this big city, could transform this city and submit them into obedience of Jesus Christ. Alam niyo, kaya tayo nag-i-exist bilang church dito sa Valenzuela, is may kinalaman po tayo sa pagbabago ng ating bansa. Hindi lang tayo nakikisawsaw, nakiki-comment, dapat ang bansa talaga dapat natin, iniiyakan natin, sinesharean natin yung mga taong wala kay Lord, mga kapatid. So basahin po natin ito, Acts 13:1-3. Let's read. Sabi po rito, ito, in the church, yung unang binanggit yung church at Antioch. Nakita nyo? Sa Antioch, which is a great city, merong church. Ano ang ginagawa
ng church. Sabi dito ni Luke, there were prophets and teachers. So merong dalawang uri. May mga propeta at may mga guro. I think itong prophets and teachers, it is more of a function than a title. Tandaan nyo more of a function than a title. Pag sinabing title kasi, propeta ako, guru ako. Hindi. Pag sinabing prophets and teachers, nagtuturo ako, nagpro-prophesy ako, nagpipreach ako. Yan ang ibig sabihin niyan. Sino-sino yung mga in-enumerate ni Luke? Ito po, 5 po ito. Barnabas, Simeon called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, and who had brought up with Herod the Tetrarch, and Saul. So these 5 men of faith, 5 men of God, ang in-enumerate ni Luke para gumawa ng pagbabago sa church at particularly sa city of Antioch. Naalala ko nung panahon namin, nung mga dekada 80 at 90 mga bata. Yung mga Hapon, ang hilig magpalabas dito sa Pilipinas ng mga cartoons, yung mga tao. Ayan, yung Voltes 5. Di ba karami ng Voltes 5? 5 Kaya nga Voltes 5, di naman Voltes 4. Tama po ba? Voltes 5, yan. Meron doon sunod na cartoons yung Bioman, Red 1, Green 2, Blue 3, Yellow 4, Pink 5. O di ba parang ito yun mga kapatid, 5 sila na inililista. So karamihan, parang magic lineup ito ng church . Actually, hindi lang ng church. Magic lineup ito ni Lord. Dream team ito ni Lord, itong 5 taong ito. So ano yung ginagawa nitong 5 taong ito? Ang function, they were what? Prophesying and teaching. Sa verse 2, ano sabi dito ni Luke? While they were, may 3 bagay silang ginagawa . While they were worshiping the Lord and fasting, nagsalita ang Espiritu Santo sa kanila. Ang sabi ng Holy Spirit, isegregate ninyo, ihiwalay ninyo para sa akin si Saul tsaka si Barnabas. Dalawa yung nataypan ng Espiritu Santo . Which I have called them. Ayan, in verse 3, sabi pa ni Luke, so after they had fasted and prayed, nilay hands, they placed their hands on them and sent them off. So itong si Barnabas tsaka si Pablo is nag-take na ng kanilang first missionary journey. Ano nga po ba ang nangyayari whenever God moves His people? Actually, umpisa pa lang po ito . Yung verses 4 hanggang sa dulo ng chapter 13, 14, 15, 16, 17, ayan na po yung mga ginawang missionary journeys ni Paul. Particularly, nag-focus na si Luke sa mga gawa ni Pablo. Natapos na yung Bible about kay Peter, ngayon naman nag-focus na si Luke sa mga achievements, accomplishments, at mga nagawa ni Apostol Pablo para sa kanyang Panginoong Jesus, mga kapatid. Ngayon dito po, sa binasa natin, 3 verse, meron po akong 3 bagay na napansin para tignan natin. Ito yung outline. Number 1, ito po. It tells us about the place of the church. Acts 13a, or Acts 13, verse 13, 3a pala, hindi 13, verse 3a. Ano sabi? Nakalagay daw yung church saan? Sa Antioch. Antioch. Tingnan natin kung ano yung tsura ng Antioch. Pakiano nga dito. Sabi ko rito, ni-research ko, ang Antioch of Syria pala nung araw, particularly nung panahon po nila Apostol Pablo at Barnabas, ito po ang kanyang description. It is the 3rd largest city of the Roman Empire with about 500,000 na population. Pangatlong malaking city pala itong Antioch of Syria. Kasi ang pinakamalaking city nung araw, Rome. Pangalawa yung Alexandria, which is located in northern Egypt. And then pangatlong malaking city is Antioch of Syria. Biruin mo, nakakatuwa na sa kabila ng influensya ng city, sa kabila ng yaman ng city, sa kabila ng corruption ng city, merong maliit na liwanag na dineploy ang Panginoon ng mga Kristiyano sa city ng Antioch. Tanda natin, sa kabila ng ang Pilipinas ay binabaha, sa kabila ng Pilipinas ay ang daming korupsyon, sa kabila ng Pilipinas ay ang daming mga lolong, meron palang dineploy si Lord ng mga churches sa Pilipinas to make difference, mga kapatid. Nagigets nyo, ano? Another thing, ito po,
yung Church of Antioch, or your Antioch as a city, according sa aking research, multicultural. Ibig sabihin, ang daming mga Greeks, mga Romans, mga Syrians, at mga Jews ang naninirahan po dyan. So, ano ang itsura kapag ang isang lugar ay, biro mo nagsama-sama yung iba't ibang uri ng tao, iba't ibang uri ng mga backgrounds. So, biruin mo, pagka nagganyan ang nangyari, edi may pare-pareho na silang kultura, kumbaga parang minsan magulo, minsan united. Kasi iba't ibang uri ng tao ay nagsasama-sama dyan, mga kapatid. So biruin nyo, listen to this, church. Mahirap mag-evangelize kapag ang mga taong shesheran mo, iba-iba. Heterogeneous. Mas mahirap mag-evangelize kapag ang kakausapin mong tao, ang alam na salita, Greek, Romans, Syrians, and Jews. Mas madaling mag-evangelize kapag ang kausap mo Tagalog lang. Ang problema, mag-i-evangelize ka, Ilocano, hindi mo maintindihan, hindi kayo magkaintindihan. Ilocano ito, ikaw, Bicolano, mga kapatid, hindi kayo magkaintindihan. So, biro mo, ito yung isa sa mga challenges na nakakaharap o hinaharap ng Church of Antioch. Sa kabila ng malaking city ito, mayamang city ito, multicultural, mga kapatid. So, meron na agad barriers of communication. Baka mag-away-away sila kasi hindi sila magkaintindihan. Sa Pilipinas nga lang may nag-away, Ilocano at Pangasinense, mga kapatid. O may nag-away Merong Ilocano nagbebenta ng tsinelas. Sa katabi niya, yung Pangasinense nagbebenta ng isda. So sabi nung Ilocano nagbebenta ng tsinelas, bili kayo. Sabi naman ng Pangasinense, sira. Sabi nung Ilocano, bakit? Sinasabi niyang sira yung binibenta kong isda. Tsinelas. Di sabi nung Ilocano, tsinelas, bili kayo, matibay ito, mura lang. Ngayon yung taga-Pangasinan nagsalita, sira kayo dyan, sira. Gumaganon. Yung pala ibig sabihin ng sira, isda. Hindi sila nakaintindihan, mga kapatid. Pero mo ganyan yung language barriers na pwede nilang sapitin nung araw. Baka mamaya magsuntukan sila kasi di sila magkaintindihan. So aside from being multicultural, ito na po. Pangatlo, yung city of Antioch, according to history, it was a major trade center. Nandun yung Orontes River to Mediterranean River. O biruin mo. Parang Valenzuela. Kung meron silang Orontes River, meron naman tayong Tulyahan River. Tama po ba, mga kapatid? Kaya lang sa Tulyahan River, wala nangangalakal. Dito yung Orontes, dami nangangalakal ang daming nagbabangka, nangingisda nung araw. Tapos, isa pa doon, yung city of Antioch daw, according dun sa Acts 11 ito, yung church daw na ito, they were the first church in which pagans called them first Christians. So the disciples were first called Christians at Antioch, sabi. Another thing, ito next pa sa sunod na slide natin. Paganism in Antioch was often tied to festivals, feasts, and entertainment which sometimes involved immorality. Biro mo, ang Antioch pala mayaman, kaya lang palagi silang nagpa-party, palagi silang nagkakainan, puro kasiyahan, puro mga makamundong bagay, nagko-concert, kung ano-ano mga pinagagagawa nila, na nai-involve daw ang sexual immorality sa kanila. So kung sa panahon natin ngayon, ang sabi doon sa research ko, para maiko-compare mo raw yung Antioch sa Las Vegas, entertainment city. And aside from that, it is also became known for its luxury, sensuality, and licentiousness. Biruin mo, isa kang church na na-deploy na kung saan ang immorality, ang kasamaan, ang karumihan sa buhay, ang bisyo, ang lahat ng mga masasamang gawain, normal. Paano ka mamumuhay ng mapayapa at wasto at mag-share kung yung kalaban mo, kapatid, o yung sharean ninyo is very contradict dun sa prinsipyo mo. So ito na po ang nangyayari. Nakita nyo, Antioch, great city, pero may maliit na church. Church of Christ, Church of Jesus, na located in Antioch, big city, corrupted city, an immoral city, pero merong light, small light ng ang ating Panginoong Hesus diyan. Ano ang gagawin nila?
Simple lang, they have to conquer their big city. They have to pray for their big city. Parang tayo, bagamat minority tayo sa society, pero dapat may gawin tayo eh. Dapat, church, lumabas na yung mga Barnabas, yung mga Simon, lumabas na yung mga Manaen, yung mga Lucius. No? Kung may Lucius pala sa government, may Lucius din pala sa church, mga kapatid. Pero ito yung Lucius na mabait. Ano? Lumabas na yung mga Pablo, yung mga history maker, yung mga mag-turn ng world upside down, mga kapatid. Ayan, ano. So ito, merong, back tayo sa number 1 outline natin. Ano yung number 1 natin? Tingnan po natin ito, Bakibak nga. It tells us about the place of the church. Ang place of the church, Antioch. Saan ang place ng church natin? Genti, Valenzuela, Philippines. Nakita niyo yung yung demand nung challenge. Nakita niyo yung challenge na pinapakita sa atin ng Panginoon. Bilang church, we don't just exist to worship the Lord, to meet every Sunday, but we exist to change Philippines, to transform, to influence our country. Alam niyo, ang nakita ko sa Pilipinas ngayon, mga kapatid, kung paano mo gagawing tao ang mga buhaya. Ayan. Kaya mo ba yun, kapatid? Kung paano mo gagawing anghel yung mga demonyo. Ayan. Hindi naman tayo siya nagbabanal-banalan, but we are here to share the transforming power of Jesus Christ. Hindi naman tayo nagja-judge, pero yan yung task natin, mga kapatid. So it tells us about the place of the church. Ang laki ng task natin, Philippines. Kung sila, Antioch, tayo, Philippines, mga kapatid. Pangalawa, ito po. Okay, it tells us about the people in the church. Aside from the place of the church, which is positioned in Antioch, ito naman, it tells us about the people in the church or the people of the church. Doon sa verses 3b. Balikan natin yung verse 3b. Ayan, tingnan natin doon sa Bible. Ayan, Sabi dito, 2b pala, 2b, or 1b rather. Nagkamali pala ako dyan. Sa verse 1, ayan, nilista rito, sabi rito, in the church of Antioch, there were prophets and teachers. Biruin mo, Ano yung people of Antioch? Ano yung mga tao sa church? Dalawang function, prophets and teachers. Sino-sino sila? Ito po, Simeon called si Barnabas, si Simeon called Niger, si Lucius of Cyrene, si Manaen, and si Saul. Doon tayo sa slide. Isa-isahin natin yan, mga kapatid. Ayan, Actually, verse 1b yan. Nagkamali ako, Sabi po rito, may dalawang function na binanggit eh. Tandaan po ninyo, ginamit ko yung term na function, hindi position. Hindi function, hindi title. Kasi ako naniniwala, na yung pagiging propeta at pagiging guro, it is more of a function, hindi po title. Ito po si prophet, ganito, hindi. Nagme-mensahe ito, mensahero po ito. So number 1, prophets. Ano ibig sabihin? Prophets are delivering message directly from God. So yung unang definition ng prophets, ito, nakakakita sila ng mga mensahe, nakakarinig sila ng direct message from God na sinasabi nila sa tao. In short, parang napipredict nila yung future. Sa ngayon, sa panahon natin ngayon, ang prophets, hindi na po ganun eh. Ang prophets ngayon, they are telling the message of God from the Bible. Hindi na ang mga prophets ngayon, yung mga preachers ngayon, ang message nila hindi na direktang galing kay Lord sa langit, kundi galing na sa Bible. Sa kanila iprini-preach. Kagaya ng ginagawa ko sa inyo, nagpa-prophesy ako ngayon. Prophesying in a sense na ginagamit ko ang Word of God. Ang text natin is yung Acts 13:1-3 para i-share sa inyo. Prophesying. Anong pagkakaiba ng prophets sa teacher? Yung teacher naman ito, ini-explain niya yung tamang turo from the Bible. Kumbaga, binibigyan niya ng application. Kumbaga, ang teacher ganito, nakalagay sa Bible, mag-pray tayo. Paano mag-pray? Ganito mag-pray. Paano mag-evangelize? Ganito mag-evangelize. Ganito mag-fasting. Itinuturo na yung application from the Word of God. So, dalawa lang pala ang mahalagang function na dapat gawin ng church kung sila ay nakadeploy into a great city.
And that is by what? Preaching and teaching the message and the Word of God. Dalawa lang pala ang purpose nila eh. Bakit sila nasa Antioch eh? Para sabihin at ituro ang mensahe ng Diyos. So kung sila, dalawa lang pala ang purpose, dapat pala ang GNT Church of Christ, dalawa rin ang mensahe natin sa Pilipinas. Sabihin at ituro ang salita ng Diyos. Oh, tanggapin niyo si Jesus bilang tagapagligtas. Lahat tayo makasalanan. Ang pagpunta sa langit ay hindi sa pamamagitan ng kabaitan at kabutihan natin, kundi sa ginawang pagsakripisyo at kamatayan ng ating Panginoong Hesus sa krus. Yun lang naman ang mensahe natin eh. Tapos magbago tayo, magpasakop tayo sa Espiritu Santo. O, di ba? Tapos gumawa tayo ng mabuti sa kapwa natin and i-share natin ang salita ng Diyos sa mga taong di pa nakakapakinig ng kanyang salita. Yun lang naman pala eh. Prophesying and teaching. Ngayon, tingnan natin ito, Sino-sino ba itong limang ito? Ayan. Sino-sino ba itong mga bayuman ni Lord? Ayan, Number 1, Barnabas. Wow, grabe, no? Pag sinabing Barnabas, man of encouragement ang ibig sabihin. So, ano yung background niya? He is a Levite from Cyprus. Hindi po from Cyprus. So, Levite siya. Pagka sinabing Levita ka, isa kang Israelita. Particularly from the tribe of Levi. Ano po? So, biruin mo, si Barnabas pala is from Cyprus. And Cyprus during this time, parang nasasako pa nito ng Greece. So, isa pala siyang Israelita, Levite, na nandoon. Pangalawa, ito po, si Simeon called Niger, o Niger. O, di ba, from the word Nigeria. Siguro maitim itong si Simeon. Siguro maitim siya, galing malamang siya sa Africa. Biruin mo, galing Cyprus, galing Africa, nagpuntang North. Tapos yung pangatlo, Lucius of Cyrene. Si Lucius of Cyrene, yung Cyrene is Northern Africa rin. So biruin mo, si Barnabas, si Simeon, tsaka si Lucius, nagkita-kita sa Antioch. Ito yung nakakatuwa yung pang-apat. Manaen. Ayan. Parang kapangpangan yung pangalan, Manaen. Sino siya? He is the foster brother or close companion of Herod. Yung Herod na binabanggit dito, alam niyo kung sino? Hindi yung Herod na topic natin noong nakaraan, yung namatay, yung inuuda. Hindi ho siya yan. Yung binabanggit po na Herod dito, yung Herod na nanunungkulan nung pinako si Jesus Christ. So biruin mo, tropang dikit ni Herod na convert na mga disciples. Kung kaya nila, kaya pala natin. Abay, kaya pala natin siyaran. Sino? Si President. Si Vice President. Kaya pala natin siyaran eh. Sino? Si Tatay Diggs. Kasi sila nagawa nila eh. They were able to infiltrate the government palace. Biro mo si Manaen, halos kakambal, halos kapatid ni Haring Herodes na kasama sa nagpapatay kay Kristo, na-convert nila. Ang maganda kay Manaen, he is actively involved in the work of the kingdom. Isa siya sa mga teacher and prophets na naka-deploy sa Antioch. Grabe sila, mga kapatid. Nakukuha nila yung mga big men sa society. Tapos, nagagamit pa nila para sa kingdom ng Panginoon. Sino yung pinakahuli? Ito pinaka-favorite ko rito, mga kapatid. Ako nakikita ko rito, yung number 1, tsaka yung panlima, siguro parang in-order ito ni Luke na ito yung pinakamagaling, second honor, third honor, fifth honor, kulelat honor, si Saul. Sino yung Saul? Well, siya lang naman yung dating Pariseo. Pag sinabing Pariseo, kalaban ni Kristo. And pag sinabing, hindi po prosecutor, persecutor ng church. Pag sinabing persecutor ng church, dating nanununog at pumapatay ng mga Kristiyano. Abay, biro mo na isali sa Magic 5 ng listahan ni Lord, si Saul. So, tingnan pa natin ito. Itong listahan na ito, mga kapatid, kanina habang nag-aawitan tayo, minsan naisip ko, Lord, ano kaya, Panginoon, kung maglabas ka ng Barnabas, Simeon, Saul, Manaen, Lucius sa Pilipinas?
that would declare of your greatness, of your love, of your salvation, of your power, of your grace sa Pilipinas. Ako po naniniwala, church, ang solusyon sa baha ng Pilipinas, hindi kontraktor, mga Kristiyano. If we will be able to influence them, to infiltrate these people, to share the love of Christ, to share the fear of God, ako naniniwala these people will do. These people will what? Gagawin lang na maayos yung kailang dapat gawin. Hindi nila kukunin yung pera ng bansa mga kapatid. Next, okay. Aside from people of the church, ito, pakisunod nga, Arvin. Yung pangatlo, it tells us about the practice of the church. So yung una, yung place of the church, yung position. Yung pangalawa, yung people of the church binanggit. Ito yung pangatlo, yung practice of the church. Ano ba yung ginagawa nila? From verses 2 and 3 sa Bible, balikan po natin, ito po ang ginagawa ng 5 taong ito, while they were worshiping the Lord and fasting. Tingnan nyo, mga kapatid, worshiping and fasting. Pagtapos nilang magsamba kay Lord at mag-fasting, huwag kumain kay Lord. Naku, parang baliktad yata sa ginagawa natin to, Ate Rosa. Kasi dito sa church, pagtapos mag-worship, nagkakainan pagtapos ng church Ang dami nakatingin sa akin. Kasi pag sinasabing fasting, parang, ano mo tinuturo ni pastor? Parang mahirap to Actually, pag sinabing fasting, hindi na naman sa pagkain Pwede ka naman mag-fasting na huwag ka na mag-gadget, huwag ka na munang titingin dyan. Pwede ka naman mag-fasting na doon ka lang sa bahay mo, huwag ka munang makikipag-usap sa labas, is-isolate mo yung sarili mo. Yun naman ibig sabihin ng fasting Nagfa-fast, fast muna. Ayan, ibig sabihin ng fasting So, ano ginagawa nila? Nagwo-worship, nagfa-fasting. Listen to this. While worshiping and fasting, the Lord talked to them. Biglang nag-ring yung messenger nila. Ting! Uy, may nag-text. Sino to? Si Lord. Anong sabi ng Panginoon? Ihiwalay ninyo sa akin, para sa akin, si Bernabe at si Saulo kasi may ipapagawa ko sa kanilang mission impossible. Biruin mo nung galing, mga kapatid. Kailan nagme-mensahe ang Panginoon? Kapag ikaw ay nagwo-worship at nagpa-fasting. Hindi pag ikaw ay nagwo-worship at nagpe-pray lang. Biro mo kaya pala pag ikaw ay nagpa-fasting, mga kapatid, nagsasalita pala sa iyo, Panginoon. And then sabi sa verse 3, so after they had fasted and prayed, nag-message na nga yung Panginoon, nag-fasting ulit at nag-pray. Napansin niyo mga kapatid, 2 beses binanggit yung salitang fasting Yung worshiping, isa lang Yung pray, parang isa lang So, ang tindi ng emphasis dito ni Luke, ng fasting. So, after they fasted and prayed, hindi niya sinabing after they worship and fasted, hindi, sabi, they fasted and prayed, ito nilay hands nila yung dalawa para i-launch sa kanilang missionary journey, mga kapatid. Okay, tingnan natin yung pangatlo. Ano nangyari rito, church? Tingnan natin. Sige. Yung term na binanggit dito ni Luke, napansin ko, yung worshiping, sa outline, Arvin, yung worshiping, yung kanina, ito dalawa kasi yung yung translation ng worshiping sa Greek Greek language Yung ginamit dito ni Luke is liturgeo. From the word natin ngayon na liturgy, liturgical. Di ba pag sinabing liturgical, it talks about public service in the church or in the temple. So pag sinabing worshiping pala, hindi lang pala yung pagpapasakop, pag-bow down at pag-submit, pagsamba kay Lord Ang ibig sabihin pala ng worshiping na ginamit dito ni Lucas, na siya'y nagsulat nito, is paglilingkod. So ibig sabihin, habang ito palang 5 kalalakihan ito ay naglilingkod sa tao, nag-aayos ng templo, nagli-lead ng kanilang devotions, worship, prayer, nagpipreach sila, nagtiteach sila, yun palang ibig sabihin ng worshiping. Kasi yung ginamit ni Luke, hindi po proskuneo. Pag sinabing proskuneo, doon nang galing sa itang prostrate yung mag-bow down, sumurrender. Hindi po proskuneo ang ginamit niya, liturgeo, na ibig sabihin, naglingkod po sila. So yung pangalawang bagay, aside from worshiping na ginagawa nila,
Ito po, they are fasting. Oh, ang GNT Church, nagwo-worship. Kagaya kanina. Kasi ang problema sa atin, ang form of worship lang na ginagawa natin is by singing. Pero sana, mag-evolve, mag-upgrade yung pagkakaunawa natin sa term na worship, mga kapatid. Worship in a sense na naglilingkod ka at nagpro-proskuneo, nagpapasakop kay Lord. Ayan, ano. Yung pangalawa na ginawa nila, fasting. Malamang ito sa pagkain eh. Oo. Kumbaga parang nagpapast sila sa pagkain. Hindi mo na kakain ng umaga, ng isang araw, 3 araw. Kasi para malaman ko ang kalooban ng Panginoon. Para sa inyo, church, ano ibig sabihin ng fasting? Actually, ang ibig sabihin ng fasting, ni-research ko, kaya pala dapat mag-fasting ang mga Kristiyano, is para ipakita nila that they are stronger than their flesh desires. Ano ibig sabihin? Di ba? Ginugutom mo yung sarili mo, nag-i-skip ka ng pagkain, kasi para gusto mong sabihin sa sarili mo, hindi ang masusunod yung espiritu ko at hindi yung sikmura ko. Ayun ibig sabihin ng fasting. Gusto ko ipakita na, hindi, my spirit is in full control of my whole body. Hindi yung ang aking katawan ang kumukontrol sa aking espiritu. Ayan. Kasi pagka ang katawan ang nagko-control sa espiritu natin, hindi tayo magiging spiritual. Magiging makalaman tayo, mga kapatid. Magiging makamundo tayo. Kaya ang fasting, pagpapakita ito na kontrolado ng espiritu mo, ng will o ng desire mo, yung sikmura mo, yung katawan mo. Ano ho? Nagkaroon kami ng assignment about psychology nung binigay sa amin ng teacher namin, yung topic ko behaviorism. Pag sinabing behaviorism, according sa paniniwalang ito, ang lahat daw ng tao ay gumagalaw base raw doon sa environment natin. Para daw tayong mga aso, biruin mo, no, ang aso, kaya raw gumagalaw yan, kaya raw kumikilos yan, pag pinakita mo ng pagkain, lalapit daw sa'yo yan. Ganun daw yung aso. Ang baka, pagka gutom, bigyan mo ng damo, lalapit din daw sa'yo yan. Ang tao, ganun din daw. Ang sabi ng teacher ko, hindi, maglagay ka ng errors of that particular topic. Sabi ko, hindi. Bagamat tama yung behaviorism that sometimes we act on instinct, we act based on our physical bodies, pero there are times that people act on spiritual things. Na kahit nagutom ka na, hindi, pinipili mong huwag kumain kasi para lang sabihin natin na hindi, mas makapangyarihan at mas kontrolado ng espiritu ko yung aking sikmura. Di ba? Yan ang ibig sabihin ng fasting, mga kapatid. Mas malakas ang spirit, yung espiritu mo ang nag-govern sa flesh mo. Hindi yung flesh mo ang nagdidikta sa espiritu mo. Di ba? Kasi ang problema, tayo, lalo na tayo, di ba, nasa katawang panlupa lang tayo. Ano ba yung mga udyok o ng laman o ng katawang panlupa? Kagaya ng galit, o pag nagalit ka, tapos nakipagsabunutan ka, di ba? Yung espiritu mo wala nang parang natalo na nung flesh mo kasi mas pinairal mo yung laman, mga kapatid. Pero kapag ginagalit ka, sinasabunutan ka na, binabash ka na, tapos nagpatawad ka, nagpray ka, at hindi ka pumatol, ibig sabihin, pinakita mo na mas nanaig ang espiritu kaysa sa laman mo, mga kapatid. So yan palang ibig sabihin ng fasting. It is like you are strengthening the spirit within you. Mga kapatid, ayan. And then praying, ano ibig sabihin ng praying? Di ba? Ang preaching, we are listening messages from the Word of God. Ang praying naman, sinasabi mo yung kaso mo kay Lord. Nagsusumbong ka kay Lord, nagre-request ka kay Lord, humihingi ka kay Lord. Kumbaga, ang preaching, message of God, papunta sa atin. Ang prayer, message natin, patungo kay Lord. And then ano naman yung sending? Ito yung ginawa nila, panghuli. Di ba, pinatungan ng kamay nung mga disciples, yung dalawa, si Saul and Barnabas para isend sila sa kanilang first missionary journey. Itong apat na bagay na ito, sa tingin nyo ba, church, kaya natin gawin? Kaya ba nating mag-worship? Kaya ba nating mag-fasting?
Ba't parang nalulungkot kayo mga kapatid? Actually, magandang nalulungkot ka rin eh. Ayan, ano. Kaya ba nating mag-pray? Yung pray mo yung hindi ka nakakatulog Kaya ba nating mag-send? Ayan. Kumbaga pag sinabing sending, magsisend na tayo. I-send natin si Kim tsaka si Arvin para pumunta sa Malacanang para mag-cell group doon. Ayan. Yan yung mga sending na sinasabi mga kapatid eh. Ayan, ano. Okay, dito tayo dumating sa huli. Ayan, tingnan natin yung next. Ano yung lesson dito? Meron 4 na lesson na nalista ko rito. Number 1, ito po. Don't allow activity dull our spiritual senses. Ano ibig sabihin? Bakit nila narinig o napansin ang mensahe ng Espiritu Santo sa kanila? Kasi nagwo-worship sila eh. Kasi nagfa-fasting sila eh. Tama po ba? And nung narinig nila ito, saka sila huminto. The reason why church can't detect, sense the message from God or from the Holy Spirit, yung prompting ng Holy Spirit, kaya minsan hindi natin nasa-sense. Kaya humihina yung sense natin. Kasi minsan nabibisi tayo sa mga itong gawain, nabibisi tayo sa ganito, nabibisi tayo sa paggawa nito, nabibisi tayo sa pagsayaw sa church, sa pagsipra, doon na lang nauubusan time natin. What if mag-google tayo ng time for praying and fasting? Ako naniniwala ako pagka ginawa mo yan, saka magsasabi ang Lord sa'yo. So listen to this. Number 1, don't allow yung mga activity, daily activity mo, to dull your spiritual senses. Baka naman kaya hindi ka na nakakarinig ng mensahe kay Lord, baka naman kaya hindi ka na nakukonvict ng Espiritu Santo ni Lord kasi busy na tayo masyado sa trabaho natin, busy na tayo sa Facebook natin, busy na tayo sa YouTube natin, busy na tayo sa social media, busy na tayo sa internet. And alam niyo mga kapatid, ang maganda nung araw kasi na nakapag-fasting, wala pang Facebook, wala pang internet nung araw. So wala silang ginagawa kundi mag-pray at mag-fasting. Kaya nagiging sensitive sila sa udyok o sa mensahe ng Espiritu Santo. So number 1 lesson, don't allow activity to dull our spiritual senses. Huwag mong kalimutan yung praying and fasting and worshiping. Bagamat may trabaho ka, bagamat meron tayong mga gawaing bahay, pagluluto, paglalaba, yung mga ganyan. Pero sana kapatid, huwag nating kalilimutan yung praying, fasting, and worshiping. Okay, tama po ba? Kasi pag nakalimutan mo yan, magiging mapurol na yung spiritual sense mo para sa mensahe ng Panginoon. Okay, no? Pangalawa, ito po. Don't dismiss any possibility. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Imposible ba na ma-transform ng Church ni Jesus Christ yung city of Antioch? Imposible. Pero we should never dismiss that, kapatid. Imposible ba na mabago ng mga mananampalataya ang bansang Pilipinas? Napaka-imposible. Pero don't dismiss that possibility, kapatid. Huwag mo i-dismiss yan. No, imposible ba na kayang ma-evangelize ng Gentile Church of Christ ang Valenzuela? Imposible kasi Gentile nga lang, hirap pa tayo eh. Buong Valenzuela pa kaya. Pero kapatid, we should not dismiss any possibility. Pwedeng posible, basta gawin lang natin yung bagay na dapat gawin natin at pinapagawa ng ating Panginoon. Tama po ba? So don't dismiss any possibility. Huwag nating ismulin yung pagkakatawag natin. Ayan. Huwag nating ismulin yung pagiging miyembro natin ng church, ng kingdom ng ating Panginoon. Don't dismiss that possibility, kapatid. Pangatlo, ito po, third thing. God's moves are always selective. Ano yung ibig sabihin nito, no? Sino yung pinili ni Lord? Si Barnabas, tsaka si Saulo. Biro mo, pinili ni Lord yung first honor tsaka yung fifth honor para magsama. Actually, kung titignan natin, ang pinaka-questionable na character doon sa 5 nilista natin, yung panghuli, si Saulo. Kasi baka mamaya, hindi talaga totoong Kristiyano yan eh.
Baka naman mamaya, nagpapanggap lang na good boy na yan, pero bad boy talaga yan. Talagang nanununog pa rin at nananabutahin ng church yan. Pero biruin mo, no, kapatid, nandun pa rin siya. Pinili siya ng Panginoon. God's moves are always selective, mga kapatid. In-isolate niya yung dalawa. Pinili niya ng Panginoon para isend. And then pang-apat, ito po, when God says go, obey. Sabi ng Panginoon, mag-cell group ka na sa Malacanang. Ayaw ko yan, Lord. Punta ka ng munisipyo. Ayaw ko, Lord. Magsalita ka sa school nyo. Lord, ayaw ko, Lord. Diba? When God says go, obey, mga kapatid. Kayo mga estudyante, pag sinabi ng Panginoon sa inyo, mag-invite kayo. Mag-invite kayo. Mag-cell group kayo. Mag-launch na tayo. Tama po ba, mga kapatid? Finally, conclusion. Ito po. Ano ang conclusion natin? 3 bagay lang. Listen to this, church. Ito yung 3 bagay na na-observe ko. Men from different places, iba-ibang lugar, and different backgrounds, learned the secret of togetherness because they had discovered Christ. Biro mo, ang ganda ng enumeration ni Luke. Si Barnabas na taga Cyprus, si Niger, si Simeon, biruin mo, no? Si Manaen na tropa ni Herodes na nagpapatay kay Jesus Christ. Biruin mo, no? Ang daming mga tao na iba't ibang pinanggalingan at background, mga kapatid. Di ba dito sa church, ganun din tayo? Iba't ibang background yung pinanggalingan natin. Si Kim na batang Parada, si Marnel na batang Diam, si King na taga 11th Street, si Brother Paul na taga Calle 12, di ba? Si RB na batang Kangkalu, di ba pinagsama-sama ni Lord sa church natin para what? Para mag-preach and mag-teach, mga kapatid. So men from different places and backgrounds tayo, we have learned the secret of togetherness simply we discovered Jesus Christ. Totoo naman iba't iba naman yung pinanggalingan natin dito sa atin may Bisaya, mayroong taga Maynila, may Ilocano, may taga Mindanao, mga kapatid, may taga ibang planeta. Dito may taga ibang planeta ba rito, mga kapatid? Nagsama-sama tayo para maglingkod kay Lord. Para maglingkod sa kingdom. Next, ito po. Obedience is the highest form of worship. Nakita nyo, ano ang mangyayari kung nag-decline si Saul at si Barnabas? Walang kwenta yung worship nila. Di ba? Pero dahil sa sila ay sumunod, they have proved that their worship to God was valid. So, obedience is the highest form of worship. Bagamat mahirap yung pinapagawa ng Panginoon. Actually, mahirap na nga yung mag-ministry sa Antioch pero mas mahirap yung ipapagawa nila kasi si Paul and Barnabas ay pupunta sa iba't ibang lugar ng Roman Empire to spread the gospel, to preach Jesus Christ, mga kapatid. So, obedience is the highest form of worship. We cannot say that we are worshiping the Lord if we always disobey Him. Hindi mo pwedeng sabihin kay Lord na, tagapagpaawit ako Lord, pero rebellious ka. Pero hindi ka sumusunod. Saka mo lang masasabi na tama na yung worship mo pag ikay marunong magpasakop. Pag ikaw ay nagtanggal ng pride, sumusunod kay Lord, nag-o-obey ka, mga kapatid. So yan, obedience is the highest form of worship. And then pinakahuli, where the need of change is great, the Lord will be working, establishing, and deploying His church to counter the forces of evil. Sabi ko nga kanina, kung titignan natin yung city of Antioch, ang lala ng problema. May immorality, licentiousness, paganism. Biruin mo, they are worshiping their emperor. Merong emperor worship, merong pagan worship, immorality. So lahat nga ng kasalanan nandun na Pero ang sabi ng Panginoon, hindi, may ipapadala ko dyan sa city na yan. Yung aking Magic 5, yung aking church, sabi ni Jesus Christ. Tignan natin ang problema ng Pilipinas ngayon. Ang Pilipinas ba parang Antioch, mga kapatid? Parang malala. No? Malala yung baha, malala yung bagyo, malala yung krisis sa buhay.
malala yung, ewan ko ba, ang daming malala sa Pilipinas, mga kapatid eh. Kaya nung binabasa ko ito, nakaka-relate ako eh. Ano ho? So malala ang Pilipinas, mga kapatid, kaya pa tayo nag-i-exist, kaya pa tayo nandito. Tanungin mo yung sarili mo, bakit ka Pilipino? O bakit nga ba? May purpose ka para sa mga Pilipino, kapatid. Minsan, napapaisip tayo, Panginoon, sana naging Hapon na lang ako. Kasi sa Hapon, kahit tambay, may pera. Sa Japan, no. Panginoon, sana naging, ano na lang ako, naging European na lang ako. Naging Dutch na lang ako. Kasi sa Netherlands, kahit below sea level yung kanilang bansa, hindi sila binabaha. Oh. Panginoon, sana nasa Amerika na lang ako. Kasi kahit minimum doon, Lord, libre ang pagpapa-ospital. Hindi ka gaya sa Pilipinas, Panginoon, naghihingalo ka na, pinapabayaan ka pa sa ospital. Ayan. Minsan naisip niyo yung ganun, mga kapatid, na maging ibang lahi ka na lang, hindi ka na sa Pilipinas, mga kapatid. Ano? Pero ito ang confrontation sa atin ni Lord eh. Alam niyo bakit ka Pilipino? Meron kang goal, meron kang purpose. To be a part of God's changing agent in this fallen world, kapatid. Meron tayong dapat gawin. Ang problema, ang daming mga Kristiyano ngayon, nakikisawsaw sa gulo ng politika. Minsan nakakalungkot, may mga anak ng pastor naging politiko na dadamay sa korupsyon. Na dapat sila yung mag-push at maging ilaw ng Congress, maging ilaw ng government eh. Samantala sila, minsan nako-compromise pa, mga kapatid eh. At sana mga kapatid, whenever we see post about your country na nire-ridicule, ginagawang memes, sana wag tayong maglagay ng haha. Sana maglagay tayo ng cry. Nalulungkot, naiiyak tayo at nagagalit tayo. Kasi hindi dapat ganyan ang Pilipinas, mga kapatid. Tayo po tumayo ngayon, mga kapatid. So nakaka-relate kayo sa kwento natin ngayon, sa mensahe natin ngayon. Biruin mo, anong sabi ng Bible? There is a church in Antioch. O sabihin natin ito, there is a church in the Philippines. Philippines is what? Bahaing bansa, mahirap na bansa, corrupted na bansa, plundered na bansa, inabusong bansa, lahat na lang ng kapangitan nasa Pilipinas, kapatid eh. Pero sana, may magandang bagay ang mangyari sa Pilipinas because of Jesus Christ, because of His followers, because we have a mission. Alam niyo kung anong unang dapat natin gawin? Aside from evangelism, siguro maganda, kapatid, gawin natin yung ginawa muna nila eh. Prayer and fasting and worshiping. Ayun lang. Worshiping, prayer, fasting. Yun bang iluhod mo yung tuhod mo para sa bansa mo? Ilaglag mo yung luha mo kasi nalulungkot ka sa nakikita mong korupsyon sa Pilipinas? Nasabihin mo sa sarili mo, Lord, nakakaawa naman kami. Nakakaawa naman yung kababayan namin. Nakakaawa naman kami, Panginoon, na, alam niyo ba yun? Aside from that, hindi lang naman yun yung issue natin. Ito pa, yung Pilipinas, sinasakop na ng China. Biro mo yung karagatan natin, paurong na ng paurong, paimpis na ng paimpis. Yung mga mangingisda natin, hindi na nakapagpalaot doon. Dahil bawal na, wala nang isdang mahuli. Yan lang yung mga bagay na nakakalungkot na, mga kapatid eh. Na minsan sinasabi natin, Lord, imposible, parang wala kami magagawa. Hindi, may magagawa ka. Umpisan mo muna sa basic. Prayer, fasting, worshiping. Praying, fasting, worshiping. Kapag paulit-ulit mo ginawa yan, magsasabi sa'yo si Lord, Nak, sige, na-condition na yung espiritu mo, let's do it, anak. Go. Go. Sige, punta ka, obey, send, sabi ng Panginoon, mga kapatid. So sana ngayon, mga kapatid, ibilang mo yung sarili mo. Count yourself in. Lord, I'm in for the kingdom. Damay ako, Lord. Pilipino ako, Kristiyano ako, Panginoon. May magagawa pa kami, Panginoon, to transform this nation, Panginoon. Sana lang ang panalangin natin ngayon is mag-raise up ang Panginoon ng mga taong kagaya ni Barnabas, Simeon, Saul, Manain. Sana mag-raise ng mga taong ganyan eh. O kaya kung hindi man mag-raise si Lord ng mga ganyang uri ng tao, sana, Lord, ako gawin mong Saul. Gawin mo akong Barnabas. Lord, i-transform mo ko na maging Manain, Panginoon, para ma-influensyahan, Lord, itong bansa namin. Sige po, tayo po tumayo, tayo po yumuko, tayo po manalangin. Father, once again, O Lord, salamat, Panginoon,
salamat sa maiksing verses sa Acts 13, Lord, na bagamat maiksi lang, 3 verses lang, pero Lord, napaka-profound. Bilang Pilipino, Father, nakaka-relate kami, Panginoon, at bilang Kristiyano, sa ginawa niyo, Lord, sa inyong unang church. Lord, napansin namin itong mga 5 taong ito, bagamat they came from different lands and backgrounds, pinagkaisa niyo sila, O Lord, para magkaroon ng misyon sa buhay. And that is to evangelize people. That is to share Jesus Christ. And that is to transform the great city of Antioch, Panginoon. Lord, kung sila nakadeploy sa Antioch, kami, Lord, nasa Pilipinas. And I pray for my country, Panginoon. Kaawaan niyo, Lord, yung bansa namin. Nawa, Lord, makonvict, Panginoon, yung mga taong gumagawa ng hindi maganda, Lord, sa aming bansa. Lord, yung mga flood control projects, we're praying, Lord, na nawa, Lord, matigil ang korupsyon. Nawa, Lord, matigil, Father God, ang kasamaan. Nang sa gayon, Lord, maipakita, O Lord, ang inyong glory sa bawat Pilipino. Lord, help us, Panginoon, to be a good citizen ng aming bansa. To be a good Filipino, to be a good follower of yours, Panginoon. Tulungan niyo kami, Lord, na magkaroon ng disiplina sa worship, sa fasting and praying, Panginoon. Nang sa gayon, Father God, marinig namin, Lord, ng malinaw na malinaw ang inyong mga mensahe sa aming buhay, Panginoon. Father, help us, O Lord. Tulungan niyo po ang aming bansa. Pinagpipray rin namin, Lord, yung aming mga leaders. Sila President Marcos, Panginoon, sila Vice President, Panginoon, na Lord, magkaroon ng pagkakaisa at pagbabago, Lord, sa aming bansa. Father, bless Philippines, O Lord. Bless our country, Panginoon. Ipagpalain niyo rin po, Lord, yung mga kababayan namin, Panginoon, and particularly, O Lord, yung aming mga kasamahan, Lord, sa church, na nagkakaroon, Lord, ng struggle, na nagkakaroon ng panlalamig sa pananampalataya. Lord, wala na pong oras para manlamig pa kami sa pananampalataya, Panginoon. Kailangan mag-init kami para may magawa kami para sa inyo, O Lord. Salamat, Father God. Ito pong aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen.